natin sandali, ha? Pakibasa lang po, ate-ate. Verse, Basahin muna natin ang Kapitulo 5 ng unang Pedro sa versikulo 1. ito po. Ngayon, bilang kapwa matanda at isang saksi sa mga pagdurusa ni Kristo at bilang kabahagi sa kaluwalhatiang ihahayag, pinapakiusap ko sa mga matatanda sa inyo na pangalagaan ninyo ang kawan ng Diyos na nasa inyong pangangasiwa, na maglingkod bilang tagapangasiwa, hindi sa kulitan kundi bukal sa loob, ayon sa kalooban ng Diyos, ni hindi dahil sa kasamahalay na pakinabang, kundi may sigasi. Iyon, pinapaalalahanan tayo na maglingkod tayo sa Diyos na merong ano? Sigasi. Ano yung sigasi? Malalim eh. Merong ano? Sipag. Merong pagpupursige ang paglilingkod ng Kristiyano sa Diyos. Ngayon, bakit kailangan natin yung pursige na tayo maglingkod sa Diyos? Pakituloy po. Versikulo 8. Ito po, magpakatino kayo. Teka muna. Anong sabi? Magpakatino kayo. Bakit? Bantay kayo. Di ba tayo matino? Ano? Atine, di ba tayo matino? Ang sabi ng Biblia, magpakatino kayo. Ibig sabihin, Brother Romeo, humusay ka. Humusay ka sa pamumuhay mo. Humusay ka bilang tao. Bakit? Bakit tayo maging ano? Bakit ginamit yung magpakatino tayo? Ibig sabihin ng magpakatino, dati hindi ka matino, ibig sabihin abnormal ka. Abnormal yung ating pamumuhay. Pero ngayon, Ate Esther, tinatawagan tayong magpakatino. Paano tayo magpapakatino? Tuloy yung basa. Magpakatino kayo. Magbantay ka. Magbantay kayo. Magbantay kayo. O, teka muna, may pinapabantay sa atin. Una-una, magpakatino ka. Sa katinuan mo, magbantay ka. Sino babantayan natin? Ang diablo na inyong kaaway ay tulad ng liyong gumagala at umuungal na humahanap ng kanyang malalapa. Kita ninyo, Ate sino kaaway natin? Diablo. Hindi naman yung kapitbahay ang kaaway natin. Diablo. Hayaan nyo maggulo yung kapitbahay niya. Hindi naman natin kaaway yan. Diyan sila. Maliwanag, ano? Magpakatino kayo, magbantay kayo. Ang diablo na inyong, kaaway. Sister Melanie, good morning. Kasama si Melanie, kasama ang kanyang sisters, kasama ang kanyang mga mahal na anak. Oh. Tuloy-tuloy, halika kayo. Si Mister, si Brother, iwan sa bahay. Pasok, halika kayo. Tuloy kayo. Kamusta kayo? Siya yung kausap namin nung isang gabi. Si Jenna. Ayan. Sige. Medyo mainit lang tayo, ha? Wala pa kasi yung aircon natin eh. Pero don't worry. Hindi, tabihan mo si ano. Ayan, okay. Sino ang kaaway? Let us continue, tuloy tayo. Si lalabas si Ayan, okay. Magandang umaga sa inyo, Melanie, at sa mga kasama mo. Kamusta kayo? Okay, thank you. Pakipihit natin yung ating aircon ceiling fan. Yan ang pinaka-aircon na muna natin kayo. Alright. Ang kaaway natin, mga kaibigan, mga kapatid, ay hindi yung kapitbahay na, hindi rin yung asawa mo, hindi rin naman yung mga umaaway sa iyo na hindi. Tandaan natin, ang totoong kaaway ng tao ay ang diablo. Pakibasa na uli para marinig nila Melanie at ang yung kasama. 5:8 hanggang 9 mamaya Magpakatino kayo, magbantay kayo. Ang diablo na inyong kaaway ay tulad ng liyong gumagala at umuungal
na humahanap ng kanyang malalapa. Diba rin yun? Ang inyong kaaway na dyablo, mga kaibigan, kapatid, ang dyablo hindi natin nakikita. Sila'y mga espiritu gumagana. Alam niyo ba kapag tayo nagsisimba, ito'y madalas kong gamitin. Kahit nagsisimba tayo, Melanie, ang dyablo sinusundan kayo. Hindi naman kayo, pati kami, lahat tayo, sinusundan tayo ng dyablo. Nene, pag-uwi natin sa bahay, paglabas pa lang ng pinto sasamahan ka na. Uy, nagsipa ka pala. Gaganon-ganon yan. Nagsipa ka na. Mamaya ito yayayain. Sabi ko mamaya. Diba? Pakinggan ninyo sa Job, Kapitulo 1, versikulo 6. This is a reminder sa atin. Mamaya, papalik tayo sa unang Pedro 5:9. Ano ang sabi? Kapitulo 1:6. Pakibasa po. Pakinggan ninyo maigi. Ito po, isang araw ang mga anak ng Diyos ay dumating upang iharap ang kanilang sarili sa Panginoon. At si Satanas ay dumating din naman kasama nila. Verse 7. Sinabi ng Panginoon kay Satanas, "Saan ka nanggaling?" Sumagot si Satanas sa Panginoon, "Sa pagpaparoon parito sa lupa at sa pamamagitan na Alright. Anong sabi? At ang mga anak ng Diyos ay nag-ipon upang sila'y sumamba. Nasaan si Satanas? Nandun din. At si Satanas ay sumama sa kanila. Mga kapatid, mga kaibigan, ang lesson natin na tinalakay ni Brother Ivan, meron tayong kaaway. Ang kaaway natin ay spiritual, and that is the devil. Ang layunin ng kaaway natin na dyablo, tayo po ay ilayo sa Diyos. Inilalayo tayo sa Diyos. Kaya ang tao, pag malayo sa Diyos, puro tayo kasiyahan. Kailan nakakaalala ang tao sa Diyos? Pag ang tao'y may sakit na, doon na tayo tatawag sa Diyos. Pag meron tayong mabigat na pasanin, doon lang tayo nakakaalala. No, hindi ganoon ang Christian. Whether na tayo may pinapasan, may problema o wala, lagi tayong kumikilala sa Diyos. Bakit? Pag-gising mo pa lang sa umaga, pinagpala ka na ng Diyos, pati anak mo, Melanie. Bakit? Binigyan kayo ng buhay, sister. Yung iba natutulog, hindi na nagigising. Gusto nyo ba yun? Hindi na kayo gumising? Ayaw natin na, di ba? So, meron tayong kaaway. Ngayon, ito na ngayon ang solusyon. Ano ang solusyon ng Panginoon para tayo magtagumpay? Pakinggan nyo maigi ito, babasahin ko. Sa Santiago 4:7 hanggang 8, ganito mga kapatid at kaibigan ang gagawin natin. Paano tayo makakawala sa tinatawag na kaaway natin na hindi natin nakikita? Morning po. Ito ha, nasabihin ko sa inyo. Sino? Teacher ni Rizel. Sino si? Teacher ni Rizel. Teacher. Ngayon, ganito yan. Mga kapatid, mga kaibigan, Ilan sila? ang Israelites ay nagpapatuloy sila sa physical na kaaway. Walang iba kundi ang mga Palestino. Nak, orong kayo. Ang mga anak ng Diyos naging biktima. Merong ni-rape, baka pinatay, nilitsyon, iba binihag. Oh, Sister Inday, good morning. Mga kapatid, tayo ay spiritual. Ano ang payo ng Diyos para tayo makakawala at makaiwas
sa kapangyarihan ng Diablo. Nakakita na ba kayo ng inaalila? Ako nakakita na so many times. Alas 10 na siguro. Kayo ba maniniwala ang tao kahit normal inaalihan? Naniniwala kayo? 9:30 pa lang. Oo.